Hi guys! Magandang gabi! Welcome back po dito sa Gandara SRU channel for Showbiz Update. Andito na naman nga po akong muli nagbabalik. Ang nagmamaganda ninyong kachismosang Kim Pao, wala na pong iba. Ang lokaret na si Gandara SRU upang maghatid sa inyo ng latest update and fresh happenings patungkol kina Kim Chiu and Paolo Avellino. And para nga po sa gabing ito ang tatalakayin naman natin at pag-uusapan ay mayroon pong kinalaman dito sa inamin ng isa pong feng shui master kay Chinita Princess na ay talaga naman po ikinakilig at ikinagulat din ni Kim Chiu. So ayan, talakayin po natin yan mamaya at alamin. Kaya tumutok lang po kayo hanggang dulo sa ng ating video. Pero bago po ang lahat, sa mga hindi pa po nakaka-subscribe sa ating channel, paki-click lang po tayo natin subscribe button at notification bell na nariyan sa baba upang kayo po maging updated at ma-notify tuwing may bago tayong chika at balita hinggil sa Kim Pao. Basta mga balita na may kinalaman kina Kim Chiu and Paolo Avellino, sagot na po natin yan. And bilang panimula, narito ang atin pong mga komento na napiling basahin ngayong gabi. So, unahin natin pag-usapan ng comment ni Madam Edita Nadonsa. So, magandang gabi po sa inyo. Sabi niya rito, hello, Gandara, good morning. Ang mga bashers, toxic yan. Mga negative lang ang nasa isip nila. We advise, advice ko lang kay Kim na hayaan na lang ang mga yan. Walang kwenta ang mga isip ng taong masasama. Mga panglalait lang ang magagawa at maidudulot sa Kim Pao. Hindi nila madidiktahan si Kimi. Alam niya ang ginagawa niya. Tama ang ginagawa niya dahil ang mga sales ay ibibigay ni Kimi sa charity. Bahala na sila kung ano-ano na lang ang nasa isip nila. Only God knows. Kasi kung tiwala lang ang ating susundin, marami pang matatanggap na blessings sa buhay nila. We will pray to Kim Pao na maayos at magkatuluyan sila. Support namin ang nasa inyo. Support namin ay nasa inyo. God bless. So, ayan. Yes, lalo na yung mga bashers na ultimo yung ginagawang mabuti ni Chinita Princess, like etong kanyang pabazar, closet bazaar, ay binabatikos pa, wala na talaga tayong magagawa. Ganun na po talaga. Nakafix na po talaga yung kanilang mga utak. Or should I say, sadyang lost thread na yung mga utak nila at wala na tayong magagawa doon. 'Di ba? Ganun na talaga sila. Yung tipong kahit mabuting hangarin, mabuting gawain, ginagawan talaga nila ng lusot, palusot, ng butas para sirain or siraan si Kim Chiu. Awa na lang talaga sa mga taong ganyan. Dapat kinakaawaan na natin yung mga taong ganyan po yung pag-iisip. Kasi wala na talaga sa katinoan. Biruin nyo yun, diba? Sabi nga, once a bashers, always a basher. Ganyan. Wala na pong pagbabago at wala na pong pag-asa talaga sila. Basta Diyos na lang po natin ang kaluluwa nila. Diba? Anyway, sabi naman dito ni Madam Edita Dungog, Ma'am Gandara, natutuwa ako sa iyo sa pang-iinsulto mo sa mga kalaban. Kaya akong senior, natutuwa sa iyo. Tama lang ang iyong ginagawa dahil sinisira nila ang ating Kim Pao. Wala talaga silang magawa kaya tinatawanan na lang natin sila. Di ba Ma'am Gandara? Gusto talaga ng buntes. Gusto talagang magbuntes ng ating idol. God bless Ma'am Gandara. Yes, true. Sige lang, balita lang sila ng balita. Hanggang sa ma-manifest nila at magkatotoo. Sa halip na maasar tayo, ikatutuwa po natin. Yan, di ba? So, sige lang, bala sila sa buhay nila. Wala naman na po kasing effect sa atin ang anumang gawin nilang paninira. Kasi alam niyo yon, pagka talagang ikaw ay matalino, makukuha mo yung inis namin. Pero, kung mga walang kwenta lang din naman,
Tila walang talino ang ating mga kalaban, 'di ba? So ayun, mga kabobohan na lamang po na pambabatikos ang kanilang ginagawa kina Kim and Paolo. Kaya sa halip na tayo mainis, tinatawanan na po natin sila. Nakakatawa sila, to be honest, sa kanila pong mga kalokohan, 'di ba? Mula naman po kay Ma'am Natividad, Gestiada, magandang gabi, shoutout po sa inyo. Kanino ipamimigay ang mga damit, shoes, at etc. ni Kimi? Sa may hirap? Bakit magsusuot ba sila ng damit na pang-artista? Bakit pagtawanan pa? Kung sikip naman, at sino ang maghahanap ng mga pagbibigyan? Laki ng trabaho yan. Mag-isip ka na lang kung paano makatulong. Mas kailangan ang pera para pambili ng gamot, pangpadoktor, at iba pa na mas kailangan. Isipin bago magbigay ng matalino ng comments. So, ayan. Depende rin kasi sa plano ni Kim Chung pagbigyan. What if hindi lang basta gusto ni Kim magbigay ng damit, kundi ang target pala niya ay makatulong sa mga may sakit, like pang-hospital, pambili ng gamot. So aanhin nila yung damit, 'di ba? So mas maganda kung pera ibibigay ni Chinita Princess or pambili ng mga gamot, pang maintenance, ganyan. So, depende sa target kasi ni Chinita Princess yan. Pero nakikita niyang paraan, yung pagbibenta po ng damit. So, sa halip na batikusin, bakit hindi suportahan? 'Di ba? Yan ang hirap sa atin, or ang hirap sa mga Pilipino. Panay po batikos, pero wala naman pong naitutulong. Yung tipong sa halip na sa simpleng suporta na lang yung maging ambag, hindi pa magawa, 'di ba? So kung hindi kayang bumili, suportahan na lang ang magandang hangarin ni Chinita Princess. Pero wala Mas pinipili po talaga nila ang dark side. Kung saan batikusin kahit po magandang gawain. Samantala, dumako naman po tayo sa naging vlog ni Chinita Princess, kung saan, ayan po, muling nagpa-fungsoy si Chinita Princess kasi talagang, since siya po ay Chinese, naniniwala po talaga siya dyan. Kahit yung iba, alam niyo, nakakatuwa sa Kim Pao fans, kahit hindi sila naniniwala, dahil sa pagmamahal kay Chinita Princess, nakasupport lang po sila. Pero alam nyo, isa sa highlight dito sa vlog ni Chinita Princess is yung pagkakaroon ng dragon niya sa kanya pong birth month. Nagulat Chinita Princess, may dragon ako, double meaning, 'di ba? Double meaning sa kanyang birth month, and syempre dragon sa buhay niya. Which is, wala naman pong iba na dragon sa buhay niya, kundi si Chinita Princess. So, double meaning, di ba? Ibig sabihin, may dragon na siya sa buhay niya. Uy, grabehan naman ngayon. So, confirmed, it is, may dragon siya. Charot. Anyway, ang ganda ng explanations. Talagang, yes, meron siyang enerhiya ng dragon. Sabi po ng Kung Fu Master. And then, talagang hinahatak daw po siya. Huy, double meaning na naman yan. 'Di ba? Ang sarap pakinggan na Kim Pao fans, tapos alam po natin kung sino yung sumisimbolo sa dragon sa kanilang dalawa. Wala pong iba kundi si Paolo Avellino. So, nakakatuwa na hinahatak siya ng dragon. Talagang para bang konti na lang sasabihin na po nitong Kung Fu Master na naka-ano po talaga sila, tadhana sa isa't isa. Huy, destiny talaga silang dalawa. Which is kinakilig yan ni Chinita Princess. Hindi nga niya napigilan at ano na lang siya, akto na kunwari hinahatak talaga siya sa camera para pigilan yung kilig niya. Pero kahit anong gawin niya, talagang lumalabas. Kitang-kita yung kilig ni Chinita Princess. Kinakilig po niya yan at syempre kinagulat niya din. Huy, grabe naman talaga. So, hinahatak po siya ng dragon. Kaya nga, sabi ni Pao,
Hindi niya akalain na saka kay Kim Chiu pala yung bagsak niya. So, kahit anong gawin nila, na mamagnet talaga sila sa isa't isa. Na sa isa't isa or sa pili ng isa't isa talaga ang bagsak nila. O, diba? Bongga. Anyway, hanggang dito lang po muna ating update. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. And kita-kits po muli sa mga susunod nating chika. Maraming po salamat.